lang ako buong araw. Ito na agad ang madadatnat ko sa loob ng pamamahay ko. Tanya, Anong ginagawa ko dito? Umuwi ako dahil ang sabi mo, kailangan mo ko. Nagmadali akong umuwi dahil nag-aalala ako sa'yo. Pero ito ang maaabutan ko. How dare you? magkausap tayo kanina. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka? Yan na bang sasabihin mo, ha? Hindi ko alam kung bakit nagawa mo to sa akin. Pero hindi rin ako mag-aabalang pakinggan ang sasabihin mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ang sumira sa pamilyang to. At kahit anong gawin mo, hindi kita mapapatawad kahit na kailan. I'm sorry, Tanya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. I mean, look at yourself. Masyado mo nang pinapabayaan ang sarili mo. Isa pa lang ang anak natin. Pero ang laki na ng pinagbago mo. Kapag kasama kita, pinagtatawanan ako ng kaibigan ko. Dahil mukha kang matanda kaysa sa akin. Paano kita pagmamalaki sa lahat? Kung ganyan ang itsura mo. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Miranda. Sa tansya niya ay mas bata ito kaysa sa kanila ni Rico. Maganda ito at may maipagmamayabang na alindog nang walang kahit sinong lalaki ang makatatanggi. At ang babaeng tinutukoy mo, kaya mong ipagmalaki sa mga kaibigan mo? Yung sekretarya mo? Sabi niya, saka muling tumawa ng mapakla. Paano mo may pagmamalaki ang isang kabit? Isang babaeng oportunista, homewrecker, at higit sa lahat, pumapatol sa lalaki may asawa. Hindi ko akalain na ganun kababaw ang standard mo sa babae, Rico. Anong sinabi mo? Ituloy niyo kung anong ginagawa niyo. Magpakasaya kayo hanggat hindi nawawala ang galit ko. Mananatiling kasalanan ng relasyon ninyo. Ako pa rin ang legal na Mrs. Villarreal at may karapatan sa lahat ng merong ka, Rico. At hanggat ako ang asawa mo, yang ipinagmamalaki mong babae, mananatiling kabit, kahiya-hiya at mga agaw. Good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. Sa kabila po na pinagdadaanan namin sa aming channel, nagpapasalamat pa rin po kami sa inyo dahil nandiyan pa rin po kayo para sa amin. Salamat po. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ang best namin para mapasaya po ang lahat. Una sa Panginoon at kayo po na masugid namin taga-subaybay. Kung bago pa lamang po kayo sa ating channel, huwag kalilimutang mag-like, mag-share at mag-comment. At i-hit na po ang notification bell. Para lagi kayong updated sa aming channel. At higit sa lahat, mag-subscribe! Narito na po ang ating kwento para sa araw na ito. Mami, darating po ba si Daddy? Oo naman anak, hindi ba nangako siya na darating siya? Nagliwanag ang mukha ng bata. Napangiti naman siya at ginulo ang buhok nito. Sa loob-loob niya ay nananalangin na sana'y dumating si Rico at huwag bibiguin ang pangako nito sa kanilang anak. May fun activity sa school si Isha at hindi siya makapaniwala na nakalimutan iyon ni Rico. Sige na, bumalik ka na sa mga kaklase mo anak. Kapag dumating na si Daddy, tatawagin agad kita, okay? Okay po, Mami. Nang umalis ang kanyang anak, kinuha niya ang kanyang phone upang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit natigilan siya nang mamataan niya itong papasok sa stadium. Kinawayan niya ito at nakangiti naman itong lumapit sa kanya. I'm sorry, honey. Promise. Babawi ako sa inyo ni Asia. Hindi ko talaga pwedeng i-cancel ang meeting kanina eh. Kitang-kita ang saya sa mukha ng kanyang anak na nagdulot na rin yun ng kakaibang saya sa kanya. Nang matapos ang programa, tinawag ang mga magulang para samahan ang kanilang anak sa entablado. Si Rico ang umakyat sa entablado habang hinihahanda niyang kamera para kuhaan ng litrato ang kanyang mag-ama. Narinig niyang tinawag siya ni Isha, kaya naman kinawayan niya ang kanyang mag-ama. Nagsimulang magbulungan ang mga magulang na nasa paligid niya. Lahat ay nakatingin kina Rico. Hindi niya man naririnig ng malinaw ang sinasabi ng mga ito. May ideya na siya kung anong iniisip ng mga ito. Na maswerte siya dahil napangasawa niya ang isang katulad ni Rico.
isang perfect husband, gwapo, mayaman at kilalang matagumpay na negosyante. At sa bawat oras na maririnig niya ang mga papuring natatanggap ni Rico, nagbibigay ito ng kakaibang saya sa kanyang puso at pagkatao. Pakiramdam niya ay isa yun sa mga achievements niya bilang asawa nito. Lingid sa kaalaman ng lahat, parte siya ng tagumpay na nakakamit ni Rico sa ngayon. Sa kabila ng pagiging housewife niya, siya ang nagpupuyat na gumawa ng lahat ng project deals ng kumpanya ni Rico. Ginagamit niyang kanyang kakayahan at ang karanasan para matulungan ang kanyang asawa at sobrang saya niya dahil lahat ng yun ay nagiging magandang outcome sa kanilang pamilya para lamang suportahan at alagaan ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat siya dahil sa loob ng napakaraming taon nila bilang mag-asawa ay hindi siya biniko ni Rico at pinatunayan nito na hindi siya nagkamaling piliin ito at mahalin. Ngunit hindi niya akalain na darating ang araw na kakainin niya ang lahat ng mga sinabi niya. Unti-unting nagbago si Rico. Naging madalas ang pag-uwi nito ng madaling araw at maaga ring umaalis ng bahay. Nawala nito ng oras para sa kanila at lagi nitong nakakalimutan ang pangako nito sa kanilang anak. Sa umpisa ay iniintindi niya ito, pero nang tumagal iyon ng ilang panglinggo at umabot ng ilang buwan ay hindi na siya nakatiis. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang kinakatakutan niyang araw, isang simpleng mensahe mula sa phone ni Rico ang nagpaguho ng kanyang mundo. I missed you, Coco. See you tonight. Yon ang palayaw ni Rico at tanging pamilya lang nito ang nakakaalam nun. Kaya naman hindi niya maiwasang kutuban ng hindi maganda. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero kagaya nga ng kasabihan, hindi nagkakamali ang instinct ng isang babae. Huminga siya ng malalim at pilit na kinakalma ang kanyang isip. Hindi siya makakapag-isip ng maayos kung pangungunahan siya ng galit at ng kaba. Ang una niyang dapat gawin ay kumpirmahin kung totoo ang kanyang hinala. Kaya naman nagpasya siyang sundan nito ngayong araw. May lakad ka? Akala ko ba'y naisipan mong magpahinga ngayong araw? May usapan kami magkakaibigan na mag-golfing. Okay, pero sana makabalik ka ng hapunan. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nagsasalo-salo sa hapunan. Sabi niyang sinundan nito ng tingin. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. At sa totoo lang, gusto niya itong pigilan pero parang umurong ang kanyang dila. Dahil kapag ginawa niya yun ay hindi niya mapapatunayan kung tama nga pa ang kanyang hinala. Sinigurado niya munang nakaalis si Rico bago siya lumabas ng bahay. Eksakto namang may dumaang taxi kaya kaagad siyang sumakay. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa ginagawa niyang lihim na pagsunod kay Rico. Pero umaasa pa rin siya na sana'y napapraning lang siya at walang katotohanan ang hinalang bumabangon sa kanyang dibdib. Sa isang golf club nagpunta si Rico pero hindi para makipagkita sa mga kaibigan nito, kung hindi sa isang babae. Kitang-kita niya kung paano yakapin ni Rico ang babae at halikan nito sa publiko. Pakiramdam ni Tanya, gumuho ang kanyang mundo sa kanyang nasaksihan at ang pinakamasaklap pa, ang babaeng kasama nito ay walang iba kung hindi ang batang sekretarya nito na si Miranda. Kanina ka pa ba naghihintay, babe? Narinig niyang tanong ni Rico kay Miranda. About 30 minutes. Kasama ko mga friends ko. Okay lang naman sa yun, di ba? Right? Malambing na wika ni Miranda na akala mo'y ahas na lumilingkis sa katawan ni Rico. Nakaramdam siya ng matinding galit at sa mga sandaling yun, nagdilim ang kanyang paningin. Gusto niyang sugurin ang mga ito at ipahiya. Ipinangangalandakan sa publiko ang makasalanang relasyon ng mga ito. Ngunit nagpigil siya.
Pinigilan niya ang kanyang sarili at inisip ang kanyang anak. Hindi niya papayagan na madamay ang kanyang anak sa kaguluhang kinasasangkutan ni Rico. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi niya napigilang pumataka. Marahas niyang pinunasan ang kanyang mukha at ikinuyom ang kanyang kamao at umalis sa lugar na yun. Wala nang dahilan para manatili pa siya roon. Ngayong alam niya na ang totoo, kailangan niyang mag-isip kung anong susunod niyang gagawin at sisiguraduhin niya pagbabayarin niya ang mga ito sa ginawang panloloko sa kanya. Nang makauwi ng bahay si Tanya, kalmado na siya. Ngunit ramdam niya pa rin ang tila pagkadurog ng kanyang puso at ang pagragasa ng matinding galit sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung anong una niyang gagawin at sino ang una niyang lalapitan. May maniniwala ba sa kanya kung sasabihin niyang may kabit ang kanyang asawa? Anong sasabihin ng mga tao kapag lumabas ang balitang ang hinahangaan at kinaiinggitang tao na mga kakilala nila at kaibigan ay may itinatagong kabulukan? Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niya akong lokohin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maisip kung paano siya nagawang lokohin ni Rico. Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ibigay ang buong sarili niya para sa pamilyang binuo nila ni Rico. Naging totoo siya sa binitawan nilang pangako sa harap ng mga halagang tao at sa buhay nila at higit sa lahat sa harap ng Diyos. Higit sa lahat, naniniwala siya sa mga pangako nito. Ngunit sinong mag-aakala na sisirain lang nitong 7 taon nilang masayang pagsasama? O baka naman siya lang ang nag-iisip ng bagay na yun. Pagsapit ng hapunan, nakatanggap siya ng mensahe kay Rico at ipinaalam na hindi ito makakauwi ng maaga. Hindi na siya nagtanong at kaagad na tinapos ang kanilang pag-uusap. Mommy, where's Daddy? You promised he would eat with us tonight. Para namang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso sa nakikitang antisipasyon sa mga mata ng kanyang anak. I'm sorry baby ha, may inaasikaso pa kasi ang daddy mo kaya hindi siya makakasama sa atin ngayon. But don't you worry. Daddy promised, bibilhan kanya ng paborito mong tala. Ngumiti ang kanyang anak, ngunit hindi yun umabot sa mga mata nito na mas lalong nagpasakit sa kanyang puso at lalong nagpatindi sa galit na nararamdaman niya dahil sa ginawang pagtatakip sa kalokohan ni Rico. Alam kong namimiss mo ang daddy mo, baby. And I'm sorry kung hindi natin siya laging nakakasama. But it's okay. I promise. I'll do anything to make you happy, okay? Okay, Mommy. That's my girl. Sige na, kumain na tayo. At pagkatapos nito, manunood tayo ng paborito mong Disney movies, okay? Masiglang tumango naman ang kanyang anak at masaya nilang tinapos ang kanilang hapunan. Hindi siya umalis sa tabi ng kanyang anak. Sinamahan niya itong manood, maglaro, hanggang sa makatulog ito. I'm sorry anak. Nabigo akong protektahan ng pamilya natin. Oo, nabigo siyang protektahan ang kanilang pamilya pero hindi ibig sabihin nun kasalanan niya kung bakit nabigo siyang protektahan ang pamilyang yun. Hindi niya kasalanan kung nagloko si Rico. Naniniwala siya na ang cheating is a choice kaya titiyakin niyang magbabayad si Rico at ang kabit nito sa pagsira sa kanilang pamilya. Madaling araw na pero wala pa rin si Rico. Pero hindi siya nag-aalala dahil alam niya kung anong ginagawa nito ng mga oras na yun. At ang nakakapagtaka, kahit nababalot ng matinding galit ang kanyang dibdib, ay kalmado ang kanyang isip. Bumaba siya para kumuha ng tubig sa kusina. Tahimik ng lahat at madilim na ang buong paligid. Hindi rin siya nag-abalang magbukas pa ng ilaw dahil sapat na ang ilaw sa bawat dulo ng mga hallway.
Ngunit natigilan siya sa paglalakad nang mapadaan siya sa isang guest room nila na malapit sa hagdan. Nakarinig siya ng mahihinang ungol na nakapagpanindig ng kanyang balahibo. Lower your voice, babe. Baka may makarinig sa'yo. Halikan mo ko para hindi ako magagawa ng ingay. Hindi ba yun lagi ang ginagawa mo sa tuwing gagawin natin to? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Lagi kang nakagagawa ng kapilyahan na lalong nakapagpapa-excite sa akin. I know, hindi ba yun ang dahilan kaya nandito ko? Pero mas magiging exciting to kung sa mismong kwarto nyo gagawin natin to, hindi ba? Right, babe? Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal. At magagawa natin ang lahat ng gusto natin. Sa oras na makuha ko ang bid. Sa malaking investment mula sa CDM Corp. Matutupad na natin ang mga plano natin. That means I'll be your wife. Hindi na ako makapaghintay, babe. Naikuyom ni Tanya ang kanyang mga kamao. Nagdilim ang kanyang paningin at sa mga sandaling yun ay gusto niyang gibain ang pintong yun at iparamdam sa mga ito ang matinding galit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at inisip ang mahimbing na natutulog niyang anak. Nanginig ang buong katawan niya sa sobrang galit at umalis doon. Bumalik sa kwarto ng kanyang anak. Maras niyang pinahid ang mga luhang ayaw tumigil sa pagdaloy sa kanyang mukha. Bagamat ayaw niyang umiyak, ay hindi niya yun mapipigilan. Yun ang tanging magagawa niya sa ngayon. Pero ipinangako niya na hindi magtatagal yun. Pagbabayarin niya ang mga ito sa pinakamasakit na paraan na alam niya. CDM Corp. Isang ideya ang agad na nabuo sa kanyang isip. Kung gusto niyang maghiganti, ang una niyang dapat gawin ay siguraduhin na hindi magtatagumpay si Rico sa pagkuha ng kumpanyang iyon. Hindi na nakatulog pa si Tanya, ngunit hindi rin siya lumabas ng silid ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga sandali, nakabuo siya ng plano at ang una niyang gagawin, ilayo ang anak niya sa bahay na yun. Hindi siya makapapayag na umabot sa puntong anak niya na mismo ang makakahuli sa kabulastugan ng sarili nitong ama. Nang sumikat na ang araw, nagsimula siyang mag-impake ng mga gamit ni Isha at nang matapos, saka siya lumabas ng kwarto na tila ba walang nangyari. Dumiretso siya sa kusina, naganda ng almusal. Ilang sandali pa, narinig niyang papalapit na mga yabaga ni Rico. Good morning, Han. Lumapit sa kanya upang halikan siya, ngunit pasimple siyang umilag at nagkunwari abala sa pagluluto. Galit ka pa rin ba? I'm sorry, okay? Hindi ako makahindi sa kaibigan ko eh. Bihira lang din kami magkita. Kaya nagkatuwaan kami kagabi. Hindi ako galit. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi naman din kita mapipigilan. Thanks. I gotta go. I have an early meeting with my boss of CDM Corp. See you later. Hindi siya umimik at hindi nag-abalang lingunin ito. Nagpatuloy siya sa pagluluto hanggang sa marinig niya ang sasakyan nito na umalis. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at napangiti. Natitiyak niyang sakay nito si Miranda at sabay umalis ang dalawa. Tingnan natin kung hanggang saan kayo dadalhin ng kahibangan niyo. Nagkamali kayo ng sinaktan at niloko. Kung inaakala niyong mananahimik lang ako at hahayaan kayong magtagumpay, pues nagkakamali kayo. Humanda kayo dahil ibabalik ko sa inyo ng mas matinding ginawa niyong panluloko sa akin. Mami, saan po tayo pupunta? Hindi ba't nangako si Mami? Babawi ako sa iyo? Pupunta tayo sa lola mo. Hawak niya ang kamay nito at naglalakad palabas ng kanilang bahay. Talaga po? Kasama po ba natin si Daddy? Tayong dalawa lang ang pupunta, baby. May importanteng gagawin ng daddy mo, kaya hindi mo na siya makakasama sa atin ngayon. Ay, hindi na po ba tayo love ni Daddy, Mami?
Nasaktan siya sa nakikitang disappointment sa mukha ng kanyang anak at alam niyang mas lalo itong masasaktan kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Gayunpaman ay hindi siya pwedeng magsinungaling at sabihing magiging maayos pa rin ang pamilya nila. Ngunit alam niyang darating din ang panahon na maiintindihan nito ang mga nangyayari. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya lang ay ilayo muna ito sa komplikadong sitwasyon nila ni Rico. Alam kong gustong-gusto mong makasama ang dati mo, pero hindi natin mapipigilan kung may ibang gusto ang dati mo. But don't you worry, okay? Gagawa si Mami ng paraan para mapasaya ka lagi. Simula nang isakay niya si Isha sa sasakyan hanggang sa bumiyahe sila, hindi ito nagsalita at nananatiling walang kibo habang nanunood sa tablet nito. Hinayaan na lamang niya itong mag-focus sa pagmamaneho. Hindi niya ipinaalam kay Rico ang kanilang pag-alis at kahit gustuhin niyang bisitahin sila doon ay hindi nito yun magagawa dahil takot ito sa kanyang mga magulang. Pagdating nila sa Malolos, masaya silang sinalubong ng kanyang mga magulang. Bumalik ang sigla ng bata nang makita ang kanyang mga magulang kaya't kahit papano gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Hinayaan niya muna ang mga ito at inayos ang mga gamit nila. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-aayos ng mga gamit nila mag-ina nang tumunog ang kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang nakarehistrong pangalan ng tumatawag. Agad siyang napangiti. Hello? Is this Miss Tanya Villarreal? I'm Ryan Corpus, the Executive Secretary of Mr. Daniel Samonte from CDM Corp. We would like to let you know that my boss want to talk to you personally. Pwede ba bukas? Just give me the time and place. Okay, I let my boss know and I call you again. Sige, thank you. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tanya. Hindi mahirap para sa kanya na makuha ang contact information ng CDM Corp. Kaya naman sinubukan niyang direktang kontakin si Mr. Samonte. Sa totoo lang, nagbabaka sakali lang siya at nagpapasalamat siya dahil kaagad siyang tinawagan ng assistant nito. Dahil siya pa rin naman ang humahawak sa mga upcoming at ongoing project deals ng RV Marketing. Yun ang hindi naisip ni Rico. Gagamitin niyang kumpanya nito para sa kanyang paghihiganti at ang inaasahan nitong malaking investment mula sa CDM Corp. Sisiguraduhin niyang hindi nito makukuha. O kung papayag sa isang negosasyon si Mr. Samonte ay bibigyan niya ito ng ibang posisyon. Iginugol niyang kanyang buong araw sa pakikipaglaro kay Isha kasamang kanyang mga magulang. Namasyal sila at hinayaan itong maglaro sa mall at sa buong maghapon wala siyang natanggap ni isang text mula kay Rico. Hindi na rin siya magtataka at magugulat kapag nalaman na wala sila ni Isha kapag umuwi ito sa kanilang bahay. Pauwi na sila mula sa maghapong pamamasyal nang makatanggap siya ng tawag mula kay Rico. Sinulya pa nitong kanyang anak at ang mga magulang bago nagsalita. Muna na kayo sa loob, may kakausapin lang po ako. Hindi naman nagtanong pa ang kanyang mga magulang at nauna nang sumakay ng sasakyan. Sinigurado niyang nakasakay na mga ito bago niya sagutin ang tawag. Ayaw niyang malaman ng kanyang anak na kausap niya si Rico. Hello? Hello, Tanya, where are you? Gabi na pero hindi pa kayo umuwi. Nandito kami sa Malolos. Gusto makasama ni Ishang lolo't lola niya. Kaya pinagbigyan ko na. Nasa Malolos kayo? Bakit hindi niyo ipinaalam sa akin bago kayo umalis? Para akong tanga dito na naghihintay. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Baka magtagal kami dito dahil may pinapagawa sa akin si Mami. Okay lang naman sa'yo yun, di ba? Oo naman. Ilang beses na rin nangungulit si Asia na makita ang mga magulang mo. Tama lang naisip mo. Pero honey, kailangan kita para i-discuss ang tungkol sa investment proposal ng CDM Corp. Alam mong hindi ko kayang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng ginagawa mo.
Sabihin mo na lang kung anong kailangan kong gawin. I gotta go. Tinatawag na ako ni Isha. Bye! Hindi niya na hinintay pang magsalita ulit ito at pinutol niya na ang pag-uusap nila. Huminga siya ng malalim at mahigpit ang hawak sa kanyang phone. Habang papunta sa kanilang sasakyan, ngayong nailayo niya na ang kanyang anak kay Rico, malaya niya nang magagawa ang kanyang mga plano. Pagdating nila sa bahay, tulog na ang kanyang anak at dinala na ito sa kwarto nito. Masuyo niya itong hinalikan sa gilid ng ulo bago lumabas ng kwarto nito. Nadatnan niya ang mga magulang niya na nakaupo sa sala na tila hinihintay na makalapit siya sa mga ito. Ma'am, Dad, iiwan ko po muna sa inyo si Isha. Kailangan kong bumalik sa Manila agad. May problema ba, anak? Halata sa mukha nitong pag-aalala habang seryoso naman ang kanyang ama na nakatingin sa kanila na tila ba pinag-aaralan ang kilos niya. Nahuli ko pong may ibang babae si Rico. Mahina niyang usala. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Hindi siya kumibo at hindi nagpaliwanag. Ganoon din ang kanyang mga magulang hanggang sa narinig niya ang kanyang daddy na malakas na napamura. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yon. Napakawalang hiya talaga ng gagong yon. Paano ka pa niya nagawang lokohin sa kabila ng isinasakripisyo mo para sa kanya? I swear, I'm gonna kill him. Ako nang bahala sa lahat, Dad. Gusto kong sa kamay ko sila magtusa. Sigurado ka ba, anak? Alam mong mapapadali ang lahat kung hahayaan mong akong... Opo, Daddy. Kaya ako nga dinala dito si Isha para asikasuhin ang mga plano ko. At para magawa yon, kailangan kong bumalik sa Maynila. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na nagsalita. Baka sa mukha ng mga ito ang matinding galit kay Rico. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang ako. Hindi ko aaksayahin ng oras at ang panahon ko para umiyak lang sa tabi at hayaan ang panluloko sa akin ni Rico. May tiwala kami sa iyo, anak. Pero lagi mong tatandaan, nandito lang kami para sa iyo. Lumapit siya sa mga ito at niyakap para bang may pumikig sa lalamunan niya nang maramdaman ang masuyong haplos ng kanyang ina sa kanyang likod. Pero pinigilan niyang sarili na umiyak. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya. Kailangan niyang maging matatag at lunukin ang matinding sakit na nararamdaman niya kung gusto niyang pagbayarin si Rico at ang kabit nito. Bago siya umalis, muli niyang sinilip ang natutulog niyang anak. Alam niyang malulungkot ito kapag nagising itong wala siya sa tabi nito. Pero dahil nasa mga magulang niya ito, alam niyang magiging maayos din ang kanyang anak. 9:00 na ng gabi nang makarating si Tanya sa bahay nila. 9:00 na ng gabi nang makarating si Tanya sa bahay nila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makitang bukas pa ang ilaw sa loob ng bahay. Ibig sabihin, nasa loob si Rico at pupusta siyang kasama din nito ang kabit nito. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa kung ano man ang madadatnan niya sa loob ng bahay. Kahit anong pangungumbinsi niya sa kanyang sarili na maging kalmado at umaktong normal, hindi pa rin niya napigilang matigilan at masurpresa nang makitang magkapatong sina Rico at Miranda sa ibabaw ng mahabang sofa. Nagpapakalango ang mga ito sa makamundong pagnanasa sa init ng bawat isa. Nawala lang ako ng buong araw. Ito na agad ang madadatnan ko sa loob ng pamamahay ko. Natigilan si Rico, sabay na napatingin sa kanya. Tanya, ano? Hindi na naituloy ni Rico ang sasabihin at mabilis na inayos ang suot na damit habang si Miranda naman niyakap ang sarili, ngunit hindi kababakasan ng kahit na anong takot sa mukha nito. Anong ginagawa ko dito? Umuwi ako dahil lang sabi mo kailangan mo ko. Nagmadali akong umuwi dahil nag-aalala ako sa'yo. Pero ito lang ang maaabutan ko? How dare you! Magkausap tayo kanina. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka? Mapakla siyang natawa.
hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ni Rico. Yan lang ba ang sasabihin mo, ha? Hindi ko alam kung bakit mo nagawa sa akin to. Pero hindi rin ako mag-aabalang pakinggan ang sasabihin mo. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ikaw ang sumira sa pamilyang to. At kahit anong gawin mo, hindi kita mapapatawad kahit na kailan. I'm sorry, Tanya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. I mean, look at yourself. Masyado mo nang pinapabayaan ang sarili mo. Isa pa lang ang anak natin. Pero ang laki na ng pinagbago mo. Kapag kasama kita, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Dahil mukha ka pang mas matanda kaysa sa akin. Paano pa kita may pagmamalaki? Kung ganyan ang itsura mo. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Miranda. Sa tansya niya, mas bata ito kesa sa kanila ni Rico. Hindi rin may pagkakailang maganda ito at may pagmamayabang na alindog nang wala ang kahit na sinong lalaki ang makatatanggi. At ang babaeng tinutukoy mo, kaya mong ipagmalaki sa mga kaibigan mo? Yung sekretarya mo? Sabi niya, saka muling tumawa ng mapakla. Paano mo may pagmamalaki ang isang kabit? Isang babaeng oportunista, homewrecker, at higit sa lahat, pumapatol sa lalaki may asawa. Hindi ko akalain na ganun kababaw ang standard mo sa babae, Rico. Ano sinabi mo? Ituloy niyo yung ginagawa niyo. Magpakasaya kayo. Hanggat hindi nawawalang galit ko, mananatiling kasalanan ng relasyon ninyo. Ako pa rin ang legal na Mrs. Villarreal. At may karapatan sa lahat ng merong ka, Rico. At hanggat ako ang asawa mo, yang ipinagmamalaki mong babae, mananatiling kabit, kahiya-hiya at mga agaw. Walang lingon-lingon, umakyat siya sa pangalawang palapag upang mag-impake. Nanginginig pa rin ang buong kalamnan niya dahil sa matinding galit. Ngunit nakapagtataka na hindi na ganoong kasakit o mas tamang sabihin na nangingibabaw ng galit na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Pagbaba niya, nadatnan niya si Rico. Napatingin ito sa maletang bitbit niya at sa lubong ang kilay ng magsalita. How about Asia? Huwag mong sabihin pinagbabawalan mo kung lumapit sa kanya. Yes! Hindi ako papayag na makita mo ang anak ko. You can't do that! Anak ko pa rin si Asia. At alam kong hindi gugustuhin ng anak ko na hindi ako makita at makasama. Matalino ang anak natin. Sa tingin mo ba, kapag ipinaalam ko sa kanyang panluloko at paghahanap mo ng ibang babae, gugustuhin ka pa rin yung makita? Patuloy lang siya sa paglalakad, ngunit napahinto siya nang mahigpit siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Huwag mong idadamay ang anak ko sa problema natin, Tanya. Bitiwan mo nga ako nang lokohin mo ko para mo na rin niloko ang anak natin. At wala rin akong balak magsinungaling sa kanya. Alam ko masasaktan siya sa gagawin ko. Pero mas mabuti nang malaman niyang buong katotohanan ngayon kaysa paniwalain siya sa isang kasinungalingan. Marahas niyang hinilang kanyang kamay na hawak nito at itinulak ito palayo sa kanya. Hindi na siya hinabol ni Rico hanggang sa tuluyan na siyang makasakay ng kanyang sasakyan at umalis doon. Nag-check-in siya sa isang hotel at nagpa siyang doon muna manatili hanggang matapos niyang kanyang planong paghihiganti. Bukas, pagkatapos ng kanyang meeting kay Mr. Samonte, dire-diretso siya sa isang legal office upang mag-hire ng abogado para ipaanal ang kanilang kasala ni Rico at kunin ang full custody ng kanyang anak at higit sa lahat, kunin ang parte nilang mag-ina sa lahat ng asset nilang mag-asawa. Sisiguraduhin niyang walang makukuha ang kabit nito at wala nang mukhang ihaharap pagkatapos ng gagawin niyang paghihiganti. Kinabukasan, maaga siyang nakatanggap ng text message mula sa assistant ni Mr. Samonte. Ibinigay nito sa kanyang buong detalye ng lunch meeting nila at nakiusap siyang huwag ipaalam kay Rico ang magiging pag-uusap nila. Nakapagtataka namang pumayag ang mga ito at hindi na nagtanong kung ano pa man. Isang simpleng puting bestida ang napili niyang isuot at ipinusod pataas ang kanyang buhok. Natigilan siya nang makitang kanyang simpleng refleksyon sa salamin. Muling sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Rico sa kanya.
Napangiti siya at muling nagbihis. Maaga pa naman at may oras pa siya bago ang takdang oras ng usapan nila ni Mr. Samonte. Kaya naman may ilang oras pa siyang magpasalon. Change of plans. Mukhang kailangan ko ng bagong haircut. Pagdating niya sa salon, hinayaan niyang hairstylist na gawin ang trabaho nito. Binilinan na lamang niya ito na huwag masyadong iklian ang paggupit sa kanyang buhok. Aaminin niyang totoo ang sinabi ni Rico. Napabayaan niya ng kanyang sarili dahil mas inuna niyang alagaan ang pamilya niya. Inuna niyang magpakaasawa at magpakaina. Mahigit 1 oras din ang itinagal niya sa pagpapasalon. Napangiti siya sa bagong refleksyon niya. Ang dating mahaba niyang buhok ay inabot na lamang hanggang balikata. Ang kulay itim niyang buhok ay naging red brunette balayage. Sinubukan niya ang trending hairstyle at inamin niyang bumagay sa kanya ang bago niyang itsura. Mas naging fierce at sophisticada. Ay, mas lalo kang gumanda, madam. Salamat. Binigyan niya ito ng malaking tipa. Tuwang-tuwa naman ito sa ibinigay niya. Sunod niyang ginawa ay ang mag-shopping ng mga bagong damit. Kung siseryosohin niya ang pagbabagong anyo niya, ay kailangan niya ng mas provocative, ngunit elegante pa rin na mga damit. Hindi naman siya nagtagal doon dahil kailangan niya pang bumalik sa hotel para muling maghanda para sa lunch meeting nila na Mr. Samonte. Mabuti na lamang at hindi malayo mula sa mall ang tinutuluyan niyang hotel. Nang makarating siya sa hotel, eksakto namang tumunog ang kanyang phone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang mami, kaya natitiyak niyang gising na ang kanyang anak. Hello, Mami. Bakit po wala ka po dito paggising ko? Good morning, baby. Sorry ha, kung wala ako pagising mo. May kailangan lang akong gawin dito sa Manila. But I promise, babalik ako dyan. May regalo ako para sa'yo. Malambing niyang sabi habang isa-isang inilalapag ang ilang paper bags na mga pinamili niya. Kasama mo po si Daddy. I missed him. I want to talk to him. Nahigit niya ang kanyang paghinga. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang totoo. Pero ini-imagine pa lang ito. Umiiyak na at parang dinudurog na ang kanyang puso. Daddy, naliligo siya eh. Tatanungin ko siya mamaya kung makakasama siya sa pag-uwi ko. Kagat-labing wika niya rito at tahimik na humingi ng paumanhin dito dahil sa pagsisinungaling niya. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo sa lalong madaling panahon. Hindi niya kakayanin pang magsinungaling at makitang umasa pa rin ito sa atensyon at pagkalinga ng kanyang ama. Okay, Mami. Sana kasama mo si Daddy mamaya. Mami, I love you. I love you too, baby. Pagkatapos, nagpaalam ay ibinaba niya ng kanyang phone sa pag-aalalang baka ulitin siya nitong mangako at alam niyang hindi siya makakatupad. Malalim siyang napabuntong hininga. Inihanda ang sarili sa pakikipagkita kay Mr. Samonte. Kailangan niyang makumbinsi ito na pumayag sa kanyang plano. Dahil yun ang unang magiging hakbang niya para sa plano niyang paghihiganti kay Rico. Sa susunod na buwan, ipagdiriwang ang monthly celebration ng RV Marketing. Ibig sabihin, may 1 buwan lang siya para mag-ipon ng mga ebidensya ng pagtataksil ni Rico. Hanggat wala siyang hawak na ebidensya, ay posibleng hindi siya panika ng korte, lalo pat gusto niyang makuha ang buong kustodiya ng kanilang anak at malaking parte ng asset nilang mag-asawa. Nagpahinga lang siya saglit at naghanda na ulit para umalis. Pinili niyang isang puting bestida na pinili niya at naglagay ng simpleng makeup sa mukha. Muli niyang tiningnan ang sariling refleksyon at hindi maiwasang mamangha siya sa malaking pagbabago sa kanyang aura. Hindi niya maiwasang mapaisip kung makikita ba siya ni Rico ngayon. Ano kaya ang magiging reaksyon nito? Ipinilig niya ang kanyang ulo at naganda ng umalis. Kailangan niyang mag-focus at alisin ang lahat ng distraction sa kanyang utak. Nang sa ganun, magawa niya ng maayos ang goal niya sa araw na yun.
Nauna siyang dumating sa lugar kung saan sila magkikita ni Mr. Samonte. Inalalayan siya ng isang waiter sa ipinareserve na VIP room ng assistant ni Mr. Samonte at doon hinintay ang mga ito. Hindi naman nagtagal, dumating si Mr. Samonte, ngunit nagulat siya nang makilalang may-ari ng isa sa pinakakilalang kumpanya sa bansa. I'm sorry for making you wait, Mrs. Villarreal. Tinawagan mo sana ang assistant ko at sinabing nandito ka na para inagaan ko ang pag-alis sa opisina. No worries, kadarating ko lang din. Anyway, if you don't mind, you can call me Tanya. Oh then you can call me Jiro. Inilahad ang kamay sa kanya. Malugod niya naman itong tinanggap at nakipagkamay dito. Naramdaman niya. Nakaramdam siya ng tila munting kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Napakunot-noo siya at pasimpleng binawi ang kamay dito at nauna ng umupo. Kumain muna tayo bago tayo dumako sa negosyo. Okay lang ba sa'yo yun? Oo, okay lang sa akin. Sagot niya at kinuha ang menu na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos nilang pumili ng pagkain ay nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa pagitan nila ni Jiro. Sa totoo lang ay kinakabahan siya ng mga sandaling yun. Hindi dahil nai-intimidate siya, kung hindi sa mataman nitong pagtitig sa kanya na para bang pinag-aaralan siya nito at binabasa kung anong nasa loob ng kanyang utak. Lihim siyang napabuga ng hangin at akmang magsasalita na, pero inunahan siya nito at natigilan dahil sa hindi niya inaasahang sasabihin nito. You're not here because your husband told you so, are you? Hula ko lang yun. Pero based on your reaction, mukhang tama ko. Nakapangalumbabang wika nito pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Napasinghal siya ng tawa at napailing. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kung ganon. Nandito ako para i-discuss ang tungkol sa investment proposal na ipinasa ni Rico sa kumpanya mo. Prangka niyang wika rito. Tutal, ito na mismong nag-open ng topic na yun. Wala na siyang rason para magsinungaling pa. Interesting. Hindi ko akalain na may alam ka tungkol sa bagay na yun. Hindi niya napigilang mapataas ng kilay. Halata sa tono ng pananalita nito ang kuryosidad kung paano niya ito makukumbinsi. Hindi sa pagmamayabang o ano paman. Ako ang utak ng RV Marketing. Isa ako sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang kumpanya. Kung hindi ka pa rin naniniwala, kaya kong ipaliwanag sa iyo ang ipinasang proposal ni Rico. Taas na unyang wika rito. Hindi siya papayag na maliitin siya nito, lalo pat wala itong kaalam-alam sa kanyang pagkatao. Okay, makikinig ako. But first, kailangan kong malaman kung bakit ginagawa mo to. One thing I hate the most is being made a fool of being used. Naiintindihan mo naman siguro ko, di ba? Parang ginapangan siya ng kakaibang takot at ng kilabot. Naramdaman niyang paninindig ng kanyang balahibo sa katawan. Lihim siyang napalunok at sinalubong ang tingin nito. Mukhang kailangan niyang sabihin dito ang buong katotohanan kung gusto niyang makuha ang kooperasyon nito. Huminga siya ng malalim at ibinukang bibig upang magsalita. Ngunit muling natigilan nang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang waiter na dala ang kanilang pagkain. Let's talk after we eat. Tahimik silang kumain at marahil dahil sa matinding tensyon at kabang nararamdaman kaya mabilis siyang nabusog. Napansin naman yun ni Jiro, ngunit hindi ito umimik at nagpatuloy lamang sa pagkain habang siya naman paunti-unting sumisimsim ng red wine. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Napansin ko na hindi mo gaanong ginagalaw ang pagkain mo. The food is great. Mabilis lang talaga ako mabusog. Nang makita niyang patapos na itong kumain, muli niyang itinuloy ang kanyang kwento. Sa loob ng ilang minuto niyang pagkukwento, tahimik lang na nakikinig si Jiro habang sumisimsim ng alak.
Walang ekspresyon ang mukha nito at ng mga sandaling yun, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip nito. Ngunit alam niyang imposibleng mangyari yun. So, I was right. Gagamitin mo ang kumpanya ko para paghigantihan ang asawa mo. Yan ang buong katotohanan. You see, parte pa rin ako ng RV marketing. At ang gusto ko lang, na imbes na kay Rico makipag-cooperate, ibigay mo sa akin ang oportunidad niyon. I swear, hindi ka magsisisi kung makikipag-cooperate ka sa akin. Iniisip ko pa rin, it's not enough. What do you want? Totoo nga ang narinig niyang mga balita tungkol sa lalaki. Masyado itong calculated at tuso. How about working with me? I mean, in my company. Magagamit ko ang talento mo sa kumpanya ko. At kapag pumayag ka, sa alok ko, hahayaan kitang gamitin ang company ko. At bibigyan pa kita ng magandang posisyon. Matamang niyang tiningnan si Jiro at hindi nakaligtas sa kanya ang mapaglarong kislapa ng mga mata nito. Ngunit binaliwala niya yun at pinilit niyang huwag magpa-apekto. Nandoon siya para siguraduhing makukuhang tiwala nito at piliting pumayag ito sa kanyang gusto. Isa pa, hindi siya lugi kung sakaling tatanggapin niya ang alok nito. Okay, deal. Pero gagawin ko yan kapag tapos na ako sa asawa ko at sa kabit nito. Deal. Thank you. Hindi na rin siya nagtagal doon at nagpaalam na kay Jiro. Sinabi niyang may kailangan pa siyang asikasuhin at nang tanungin siya nito ay hindi na siya muling nakatanggi na sagutin nito. Sa huli, nag-alok itong gamitin ang isa sa mga magagaling nitong abogado at kahit anong pagtatangging gawin niya ay wala na siyang nagawa kung hindi tanggapin ang tulong na inaalok nito. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Jiro, naging mabilis na ang lahat para kay Tanya. Sa loob lamang ng 2 linggong pag-iipon niya ng ebidensya ng pagtataksil ni Rico, naghihintay na lamang siya ng tamang panahon para maipasa iyon sa korte. At habang naghihintay siya, ay pinaghandaan naman niya ang nalalapit na monthly celebration ng RV marketing. Sa mismong araw na yun, ilalabas niya ang lahat ng kabulukan ni Rico at ng kapit nito. Bumalik siya ng malolos at doon naghintay at simula na rin nang mahuli niya si Rico ay hindi na siya nagpakita rito at hinayaan siyang isipin ng mga ito na tuluyan na siyang nagpakalayo-layo at umiwas sa gulo at nanahimik. Ang tanging problema lang niya ay ang kanyang anak. Hindi niya pa nasasabi ang buong katotohanan dito. Ang akala niyang magiging madali ay hindi pala. Bagamat matalino ang kanyang anak, ay alam niyang maiintindihan nito ang lahat. Iniisip niya pa lang ang masasaktan nitong anyo ay para bang binibiyak na ang kanyang puso. Ilang araw niyang inihanda ang sarili para kausapin si Elsa at ng gabing yun, bago pa man ang event ng company ng RV marketing, napagpasyahan ni Tanya na sabihin ang totoo sa kanyang anak. Ayaw niyang malaman nito sa iba ang buong katotohanan, kaya naman inihanda niya ang sarili niya sa kung anong magiging reaksyon nito at kung papaano ito aaluhin. Baby, may sasabihin si Mami sa'yo, pero gusto kong ipaalam sa'yo, hindi ko rin ginustong mangyari to, okay? Ano po yun, Mami? Huminga muna siya ng malalim bago masuyong hinalikan ang pisngi nito. Isha, Daddy will not be with us anymore. Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? May iba ng mahal ang daddy mo at hindi na siya babalik pa sa atin. Inihanda niya ang sarili niya sa kung anong magiging reaksyon ng kanyang anak at hindi nagtagal, unti-unting namasa ang mga mata ni Isha hanggang sa bumulang hitito ng iyak. Napakagat siya ng ibabang labi niya at pinigilan na rin na umiyak sa harap nito. Masuyo niya itong niyakap at hinagod ang ulo nito. Hinayaan niya itong umiyak at iparamdam na kahit anong mangyari ay hindi siya mawawala sa tabi nito. Halos 2 oras ang nakalipas bago nakatulog si Isha.
Mahigpit itong nakayakap sa kanya at tila ba takot na iwanan niya. Hindi niya ito masisisi dahil alam niya kung gaano nito kamahal si Rico. Alam niyang matatanggap din nito ang sitwasyon nila at kung gugustuhin nitong makita ulit si Rico ay hindi niya pipigilan yun. Kinabukasan ay hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Isha. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang ang ginawa niya. Kaya naman inalo ng mga ito si Isha. Gusto mo bang makausap ang daddy mo? Ayoko po. He doesn't love me anymore. He still love you, baby. Tandaan mo, kahit ano man ang mangyari sa amin ng daddy mo, natitiyak kong mahal ka pa rin niya. Ikaw lang ang anak niya after all. Pero iniwan niya tayo. Hindi po ba't kaya siya umalis? Dahil hindi niya na tayo mahal. Balang araw, maintindihan mo rin ang lahat, baby. Do you remember kung paano naniwala si Anna sa true love at sa kanyang prince? And yet in the end, sinaktan siya and made her cry. Opo. Ibig po bang sabihin nun, hindi po si Daddy ang true love mo, Mami? Napangiti siya sa inosenteng tanong ng kanyang anak sa katumango. Yes, ibinigay lang sa akin ni Lord ang daddy mo para bigyan ako ng isang maganda at cute na baby na katulad mo. Kahit papano ay tumigil sa pag-iyak si Isha. Kumain na rin ito ng maayos at pumayag ng lumabas sila ng kwarto. Nanatili siya dito hanggang sa matapos silang mananghalian, saka nagpaalam na kailangan niyang umalis at magpuntang Maynila. Bagamat hindi ito nagtanong, halata sa mukha nitong pagtutula sa kanyang pag-alis. Ngunit nang mangako siya ritong yun ang huling beses na iiwan niya ito doon, muling nanumbalik ang sigla nito. Dumating na ang araw ng pinakahihintay niya, ang araw na ilalabas niya ang lahat ng kataksilan ni Rico at ang pagpapabagsak niya rito kasama ang kabit nito. Ngayong araw din magtatapos ang pananahimik niya at ang pansamantalang pagtatago. Pagdating sa Maynila, sa mismong eksklusibong hotel kung saan gaganapin ang event, doon siya nag-check-in. May 3 oras pa siya, kaya naman panandalian siyang nagpahinga at nag-ipon ng lakas para sa mangyayari mamaya. Nakatanggap din siya ng tawag mula kay Jiro at sinabing darating din ito mamaya para panoorin ang kapanapanapik na palabas na gagawin niya. Bakit parang mas excited ka pa sa akin sa mangyayari mamaya? Kahit naman sino, may excite panoorin ang gagawin mo. Bihira lang mangyari ang ganitong eksena, lalo pa at sa isang malaking event pa magaganap ang ganitong iskandalo. Huwag mong sasabihin hindi ka excited. Of course, she is excited. Sino ba namang hindi? Mahigit 1 buwan siyang naghihintay para sa araw na yun. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na ito. Kailangan ko pang maghanda. Pag-iiba niya sa usapan nila. Okay, I'll see you later. Nang ibaba niya ng kanyang phone ay hindi niya napigilang ngumiti. Bagamat bihira lang silang magkita ni Jiro at magkausap, ramdam niyang palagay ang loob niya rito. Marahil dahil yun sa masayahin nitong aura. Dati, ang akala niya'y arogante ito at uso. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nakikilala ito. Totoo nga ang kasabihan, don't judge the book by its cover. 7:00 na nang simula ang event pero sinadya niyang magpahuli dahil hindi naman siya nandoon para makipagsaya at makihalubilo. Nandoon siya para isiwalat ang pagtataksil ni Rico at ng karelasyon nito sa batang sekretarya nito. Isang kulay puting fitted dress ang isinuot niya para ma-emphasize ang magandang hubog ng kanyang katawan na bunga ng 1 buwan niyang pag-gym at pag-aalaga sa kanyang katawan. Ipinusod niya ang kanyang buhok ngunit nag-iwan ng ilang hibla sa magkabilang gilid sa kanyang muka na mas lalong nagpatingkad ng magandang hugis ng kanyang muka. Hawak niyang isang brown envelope. Elegante siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng pamilya ni Rico na halatang nagulat sa hindi inaasahan niyang pagdating.
Tanya, ikaw na ba yan? Ang laki ng ipinagbago mo. Anong ginagawa mo dito? Napasinghal siya ng tawa at sinulyapan ang magkatabing sina Rico at Miranda na parehong mapuputlang mukha dahil sa kanyang pagdating. This is my husband's company event. Hindi ba dapat nandito rin ako? Oh, pero ang sabi ni Rico, wala na kayo. At naniwala agad kayo sa sinabi niya na hindi mo lang ako tinawagan o tinanong. Nakalimutan niyo na rin ba na may pamilya yung anak niyo? Tanya, huwag kang gumawa ng gulo dito. Bakit hindi ka nalang manahimik? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na darating ang araw na pagbabayarin ko kayo ng kabit mo? At ipapaalam ko lang sa'yo na nanahimik ako para dito. Inilabas ang laman ng hawak niyang brown envelope. Itinapon niya iyon sa harap ni Rico at isa-isang tumilapon sa sahig. Nag-umpisang magbulungan ng mga bisita at ang ilan ay dumampot ng mga litrato na lumipad papalapit sa mga ito. Kung inaakala mo na hahayaan ko lang na magpakasasa ang kabit mo sa perang dapat ay para sa amin ng anak mo. Ikaw ang unang lumayo, hindi ba? Hindi mo ko pinayagang magpaliwanag. Magpaliwanag? Nagpapatawa ka ba? Paano may papaliwanag sa akin ang nakita kong paglalampungan nyo sa sariling pamamahay ko? Ilang beses ko bang kailangan masaksihan ang kawalang hiyaan nyo at ang pambababoy nyo sa pamamahay ko? Huwag kang gumawa ng kwento, Tanya. Alam ko kung gaano ka kadesperada na sirain ako at ipahiya. Pero hindi ko akalain na gagawin mo to sa akin. Oo, inaamin kong nagkamali ako. Pero isang beses lang yon at Malakas siyang tumawa at sininghala nito ng tingin. Isang beses lang? You're really a piece of jerk. At anong gusto mong gawin ko? Ang magpakatanga at baliwalain lang pagkakamali mo ng isang beses? Pasensya na, hindi ako ganong klase ng babae. At mas lalong hindi ako katulad ng babaeng ipinagmamalaki mo. Cheap at oportunista. Chip? Tinawag mo akong Chip? Hindi ko inakit ang asawa mo. Siya ang lumapit sa akin at niligawan ako. Alam kong may asawa na siya at hindi ko dapat siyang pinatulan. Pero nag-promise siya sa akin na ipapaanal niya ang kasal niyo dahil hindi na siya masaya sa'yo. Miranda! Pulang-pula ang mukha nito at magkahalong pagkapahiya at matinding galit. Bagamat nagulat siya sa sinabi ni Miranda, hindi niya yun ipinakita. Nananatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha at tahimik lang na pinagmamasdan ang pagtatalo ni Rico at Miranda. Hindi niya na kailangan pang palakihin ang iskandalong yun dahil sila na mismo ang gumawa noon para sa kanya. Ang ibig lang sabihin nito, sa korte na ulit sila magkikita ni Rico. Ngumiti siya at akmang tatalikod na, ngunit natigilan nang marinig niyang magsalita ulit si Rico. Saan ka pupunta, Tanya? Pagkatapos ng ginawa mong iskandalo dito, bigla ka nalang aalis? Skandalo? Ang ginawa ko lang, ibigay ang mga nakalap kong ebidensya sa pagtataksil mo. Pero kayo ng kabit mong gumawa ng iskandalo. Labas na ako rito. Magkita na lang tayo sa korte. At gusto kong magpasalamat sa inyo ng kabit mo dahil binigyan niyo ako ng matibay na ebidensya. Tuluyan niya ng tinalikuran nito at umalis na ng lugar na yun. Kagaya ng inaasahan ni Tanya, kinabukasan, naging mainit at pinag-uusapan ng naging iskandalo sa company event kagabi. Kumalat sa social media at naging laman ng iba't ibang balita ang nangyari. Tinawagan siya ng mga kakilala at kaibigan upang kumustahin siya. May mga nag-aalala sa sitwasyon niya, ngunit karamihan sa mga ito ay natuwa sa kanyang ginawa. Pagkatapos niya makapagbihis at nakapaghanda na siya para umalis, papunta siya ngayon sa kumpanya ng kanyang asawa dahil tinawagan siya ng ilang board. Inaasahan niya na yun at nakahanda na siyang harapin ang mga ito. Isa pa, may isa pa siyang alas na hawak na tuluyang magpapabagsak kay Rico. Nagsisimula pa lamang ako, Rico. Just wait and see. Kukunin ko ang lahat ng nararapat na kayamanan para sa amin ng anak ko.
Pagdating niya sa kumpanya, may mga nagkalat na reporter sa labas. Tila hinihintay na lumabas si Rico upang interviewin. Napangiti siya. Nai-imagine niya na ang mukha nito kapag nakita siya roon. Tsak naman na ipinaalam ng board na padating na siya. Pumasok siya sa basement para maiwasan ng mga reporter. Pagkababa ng sasakyan, agad siyang naglakad papuntang elevator. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili sa muling paghaharap nila ni Rico. Ang buong akala niya, sa korte na ulit sila magkikita. Pero sinong mag-aakala na kaagad na aaksyon ng board at ipatatawag siya? Dumiretso siya sa boardroom. Lahat ng madaanan niyang empleyado ay napapatingin sa kanya at magsisimulang magbulungan. Ngunit hindi niya yon pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang makarating siya sa boardroom at binuksan ang pinto. Good morning! At talagang may gana ka pang magpakita dito. Pagkatapos ng ginawa mo kagabi. The board wants to see me. At kung ako lang masusunod, hindi ko sasayangin ang oras ko na magpunta dito. Wala yatang umaaligid sa iyong linta ngayon. Takot ka na bang lumabas? Baka kuyugin ng mga reporter? Malakas na ibinagsak ni Rico ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi siya nagpatinag at naglakad papunta sa isang bakanting silya. Mrs. Villarreal, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo ba kung ano ang magiging impact ng ginawa mong iskandalo? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba dapat si Rico ang tanungin niyo? Kung hindi ka nang gulo kagabi at idinaan na lang natin sa maayos na usapan ng lahat, walang iskandalong mangyayari. Pera lang naman ang habol mo, hindi ba? Kaya ko namang sustentohan ang anak ko. Hindi lang perang habol ko dito, Rico. Baka nakakalimutan mo. May parte ako sa lahat ng kayamanan ng pag-aari mo ngayon. Lahat ng asset mo at maging ng kumpanyang ito, nasa ilalim ng conjugal properties nating mag-asawa. Calm down, Mrs. Villarreal. Pinapunta ka namin dito para ayusin ang gulong ito. Dahil kung hindi, babagsak ang kumpanyang ito. Ayusin? Yes, Mrs. Villarreal. Bago ka pa man dumating, napag-usapan na namin na mainam ng solusyon sa iskandalong ito. Now is not the time to ruin everything, Mrs. Villarreal. The CDM Corp agrees to close the deal. It's a multi-billion peso investment. Ngunit posible yung hindi matuloy dahil sa ginawa mo. Alam kong malaking ginawang pagkakamali ni Mr. Villarreal sa'yo. Pero hindi pa rin namin pwedeng baliwalain ang lahat ng ginawa niya para lang sa malaking deal na to. Ginawa niya? Napatingin siya kay Rico. Tila nabasa naman ito kung anong iniisip niya. Kaya naman, mabilis siyang inunahan nitong magsalita. Tanya, don't you dare! What? Wala pa naman akong sinasabi. Defensive ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangan gumawa pa ng kahit na anong aksyon. Dahil malalaman din nila ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Isang misteryosong ngiti ang itinugon niya rito at muling humarap sa mga board member bago nagsalita. Huwag kayong umasa na susundin ko kayo. Alam kong kinausap kayo ni Rico para lang kumbinsihin ako sa bagay nito. At mas lalong wala akong pakialam kung mabaliwala man ang mga efforts niya. Dahil kung tutuusin, kasalanan niya kung bakit nangyari ang lahat ng to. Hayaan mo ba talagang bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ng asawa mo, Mrs. Villarreal? Tanong ng isa pang board. Uulitin ko, hindi ko kasalanan kung bakit nangyari to. Kaya wag niyong ipamukha sa akin na para bang responsibilidad kong ayusin ang kawalang hiyaan niya. Natahimik naman ang mga ito at tila tinamaan sa sinabi niya. Tumayo siya at walang babalang tinalikuran ang mga ito. Ang buong akala niya ay magandang balitang naghihintay sa kanya kaya nagpunta siya roon. Ngunit nakalimutan niya kung gaano kagaling magmanipula at mangumbinsi ng tao si Rico. Hindi ba't yun din ang ginawa nito sa kanya sa napakaraming taon nilang pagsasama? Tanya! Malakas na tawag sa kanya ni Rico nang sumunod ito sa kanya. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin to ng maayos.
I'll agree to everything you want. Just please, talk to me. Hindi ba't masyadong huli na para sa bagay na yan, Rico? Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Unless, pumapayag ka na ibigay sa akin ng 80% of our conjugal asset. Wala tayong pag-uusapan. Nahihibang ka na. Kung sa tingin mo, papayag ako sa gusto mo. Napasinghal siya ng tawa. Whatever. Bumukas ang pinto ng elevator. Humakbang siya papasok doon. Humarap siya rito at nakakalokong ngumiti na mas lalong nagpasidi ng galit sa mukha ni Rico. Wala ka nang magagawa pa, Rico. Kukunin ko ang lahat ng nararapat para sa amin ng anak ko. Hindi na nakapagsalita si Rico hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Nang umandar yun pababa, saka lamang siya nakahinga ng malalim at napasandal sa dingding ng elevator at panandali ang ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya, naubos ang lakas niya sa pakikipag-usap kay Rico. Hindi dahil nasasaktan pa rin siya at nangihina dahil sa pagtataksin nito, kung hindi dahil sa matinding galit na pinipigilan niyang sumambulat sa harap ni Rico. Isang hakbang ang kailangan niyang gawin para tuluyang makuha ang gusto niya at hindi siya papayag na masira ang lahat ng yun dahil lamang sa kanyang emosyon. Nang makalabas siya ng gusali, nadatnan niya pa ang mga reporter sa entrance ng gusali, tila hindi sumusuko at naghihintay sa paglabas ni Rico. You deserve it. Tuluyan na siyang umalis ng lugar na yun. Bumalik siya sa hotel na pansamantalang tinutuluyan at nag-impake. May plano siyang bumalik sa Malolos at doon maghintay kung kailan sila ipapatawag ng korte. Ngayon siya mas kailangan ni Isha at natitiyak niyang nanonood na ito sa balita tungkol sa kanyang ama. Pasakay na siya ng kanyang sasakyan nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang pangalan ni Zero, kaagad niya itong sinagot. May hula na siya kung bakit ito tumawag pero hindi siya nagpahalata. Hello? Tell me, galing ka na ba sa kumpanya ng asawa mo? Oo, kagagaling ko lang doon. Bakit? Tinawagan niya ako. Sinubukan niya akong kausapin. Nangako siya sa akin na hindi makakaapekto ang issue niyong dalawa sa business niya at nagmamakaawa na opisyal naming i-close ang deal between our companies. And? Anong sinabi mo sa kanya? Tinanggihan ko. Hindi maganda sa imahin ng kumpanya ko kung ipagpapatuloy ko ang transaksyon ko sa kanila. Sa kabila ng kinaharap nila ngayon at kagaya ng gusto mo, I release a statement to the public. Nakita mo na ba? Hindi pa. Nagdadrive ako ngayon. Oh, okay. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tawagan mo ko kapag nakarating ka na sa hotel. Pauwi ako sa Malolos. Naghihintay ng anak ko. And besides, wala pa namang tawag ang korte tungkol sa kasong isinampa ko. I see. Okay, sige. Take care. Bye. Nang mawala sa kabilang linya si Zero, ay nawala na rin sa sarili siyang napangiti. Sa maikling panahon na magkakilala sila ni Zero, ay hindi niya maitatanggi na magaan ang loob niya rito. Kahit ilang beses na silang nagkita at nagkausap na para bang kilala niya ng buong pagkatao nito. O mas tamang sabihin na mas mali ang pagkakakilala niya rito. Pagkatapos niya kay Rico, ito na ang una niyang pasasalamatan dahil naging partito ng kanyang paghihiganti. Kung hindi dahil sa tulong nito, hindi siya mabilis na makakaipon ng mga ebidensya at magagamit niya laban kay Rico. Sa tulong din ng abogado nito, mas naging malinaw sa kanya ang karapatan niya bilang legal na asawa ni Rico. Pagdating niya sa Malolos, sinalubong siya ng kanyang ina. Nag-aalala ang mukha nito. Kahit hindi ito magsabi, alam niya na kung bakit. Mabuti't umuwi ka na, anak. Kanina pa ayaw lumabas ng kwarto ng anak mo. Tinanguan niya ito at dumiretso sa kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Isha at nakita niya itong nakadapa sa kama, naimpit na umiiyak. Huminga siya ng malalim at naglakad papalapit dito. Hey, baby, Mommy's here.
Hindi mo ba ako yayakapin at ikikis? Malambing na tanong niya rito at umupo sa tabi nito. Tumigil naman sa pag-iyak si Isha, ngunit hindi siya nilingon. Hinayaan niya ito at masuyong hinagod ang likod nito upang aluin. It's okay to cry, baby. Alam kong masakit at mahirap tanggapin ang lahat ng nalaman mo. So, it's okay to cry. Hindi kita pipigilan kung gusto mo makita ang daddy mo. Pero patawarin mo ko kung hindi na mabubuong pamilya natin. Ayoko na pong makita si Daddy, Mami. But siya, he makes us cry. I don't love him anymore. Humiga siya sa tabi nito at hinalikan ang gilid ng ulo nito. Humarap naman ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Maya-maya pa, muli itong bumulanghit ng iyak. Bakit niya po nagawa yan, Mami? Hindi po ba siya happy na kasama tayo lagi? Ayaw niya po ba sa akin? Kaya po ba lagi siyang walang oras sa akin dati? Dahil may iba na po siyang gustong kasama. May iba na po ba siyang baby? Kaya pinalitan na niya tayo, Mami. Wala nang sasakit pa para sa isang ina kung hindi ang makitang nasasaktan ang kanyang anak dahil sa kaalamang nasira ang pamilyang binuo ng pagmamahal. Lalo pa sa katulad ni Isha na lumaking punong-puno ng pagmamahal nila ni Rico. Lahat na magagandang alaala nito kasama si Rico at kailanman hindi sila nagkulang bilang mga magulang nito. Tumulong kanyang luha nang maisip yun. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na nananatiling tahimik at masuyong hinahagod ang likod nito at ipinaparamdam na hindi siya mawawala at laging nasa tabi nito. Bagamat hindi naging madali ang lahat para sa kanyang anak, nakita naman niyang unti-unting bumabalik ang sigla nito, kaya't kahit papano gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, iniiwasan pa rin niyang makapanood ng balita ito tungkol kay Rico. Hanggang sa ipatawag sila ng korte para sa isinampan niyang kaso laban kay Rico. Kaagad siyang lumuwas ng Maynila at nakipagkita sa abogadong ipinahiram sa kanya ni Jiro. Sabay silang nagpunta sa korte. Huwag kang mag-alala, Miss Tanya. Malakas ang hawak nating mga ebidensya. Kaya malaki ang posibilidad na makuha natin ang pabor ng husgado. Salamat, attorney. Sabi niya at pasimpleng sinulya pa ng kabilang parte ng korte kung saan nakaupo sina Miranda at Rico kasama ang pamilya nito. Tila nararamdaman ni Miranda na nakatingin siya sa mga ito, kaya nilingon siya nito at hindi na siya nagulat sa talim ng tingin nito sa kanya. Nagkibit balikat lang siya at umiwas ng tingin. Wala na siyang rason para pag-aksayahan pa ito ng panahon. Ngunit parang kabaliktaran naman iyon sa gusto ni Miranda. Hindi ka pa ba kontento sa pagsira sa buhay ko? At kailangan mo pa akong ipaaresto at dalhin dito? Sinabi ko na sa'yo na wala akong kasalanan. Ang asawa mo ang naghabol sa akin. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Imbes na mag-sorry ka sa ginawa mo, ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. And that's exactly what I need to teach you a lesson. Though hindi ko alam kung papasok pa yun sa kokote mo. Ang sama mo. Hindi nakapagtatakang iniwan ka ni Rico. Nginitian niya lang ito at hindi na pinansin na mas lalong nagpasiklab sa galit ni Miranda. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang balak siya nitong sugurin, ngunit pinigilan nito ng ina ni Rico. Tumigil ka ng babae ka. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi masisira ang buhay namin. Hindi babagsak ang negosyo ng anak ko at hindi kami mababaon sa utang. Bakit sa akin ka nagagalit? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na yung magaling mong anak ang may gawa ng lahat ng to? Siyang una lumapit sa akin at pinilit akong... That's enough! Manahimik ka na lang muna, Miranda. Napag-usapan na natin to, di ba? What? Pati ikaw? Bakit ba lahat kayo ay gustong manahimik ako, ha? Kailangan kong depensa na sarili ko, right?
At walang sino mang makakapigil sa akin. I had enough of people judging me and calling me names. This Jake forced me to have an affair with him. Pinilit niya akong makipagrelasyon at nag-promise siya sa akin na hihiwalay niya asawa niya at pakakasalan ako. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Gulat na napatingin kay Rico. Nakita niyang pamumutla ng mukha nito at talatang hindi inaasahan ang sinabi ni Miranda. I told you to stop! Galit na singhal ni Rico at walang pabalang sinampal si Miranda. Nawawala ka na ba sa katinoan mo? At kung ano-ano nang sinasabi mo? Kapag hindi ka tumahimik, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Anong gagawin mo sa akin, ha? Go on! I dare you! Ipakita mo sa lahat ng totoong ugali mo. Total, sirang-sira ng pangalan ko. Wala na akong pakialam sa mangyayari pa sa akin. Sasabihin ko sa lahat kung gaano kabulok yung pagkatao mo. Napasigaw ang ilan sa mga naroon nang muling sampalin ni Rico si Miranda at nasundan pa yun ng isa pa. Nagkaroon ng kaguluhan nang pigilan ng dalawang pulis si Rico at sinugod naman ito ni Miranda at pinagkakakalmot sa mukha. Prinotektahan siya ng abogado at wala siyang ginawa kung hindi manood lang sa mga itong nagkakagulo. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong lahat at mas lalong hindi siya makapaniwala na ang lalaking minsan niyang minahal ay may baluktot pa lang pagkatao. Bagamat pinigilan ng mga pulis na ilayusin na Rico at Miranda sa isa't isa, hindi pa rin huminto sa pagsasalita si Miranda. Ginahasa mo ko! Yun ang totoo! At ang pagkakamali ko lang ay naniwala ako sa'yo. Pinaniwala mo ko na mahal mo ko. Kaya mo nagawa yun. Sinabi mong yun lang ang paraan para hindi na kita layuan. Ibinigay mo sa akin lahat ng luho ko para pagtakpan ang pang-aabuso mo sa akin. Minanipula mo ang buong pagkatao ko sa pamamagitan ng pangako mong iiwan mo si Tanya dahil hindi niya maibibigay ang baluktot mong pagnanasa at libog. Tumigil ka na! I swear, I'm gonna kill you, Miranda! Ibinigay ko sa iyong lahat. Lahat ng gusto mo. Tapos itong gaganti mo sa akin. Natigil lamang ang kaguluhan nang dumating na ang huwes. Ang kaninang magulo at maingay na paligid, tumahimik at muling nabalot ng kakaibang tensyon. Dahil sa ginawa ni Rico, kaagad itong hinatulan ng husgado. Walang kahirap-hirap na naipanalo niya ang kaso, ang full custody ng kanilang anak, ang legal niyang pagbawi sa mga ari-arian nila bilang mag-asawa at higit sa lahat ang pag-void ng kanilang kasal ni Rico. Hindi rin nakaligtas si Miranda sa pagkakakulong sa kabila ng mga sinabi nito laban kay Rico, habang ang mga magulang ni Rico mabilis na umalis doon at hindi na nag-abalang kausapin pa si Rico. Congratulations, Miss Tanya. We've won the case. Thank you. I owe you a lot, attorney. Kung hindi sa magaling mong pag-a-assist sa akin, hindi mapapadali ang lahat. Nakangiti niyang sabi rito. How about I invite you for dinner tonight? You can bring your family if you want. Dadalhin ko rin ang anak ko mamaya. Aalis na sana sila nang matigilan dahil huminto sa harap nila si Rico. Matalim ang mga matang nagsalita ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa mo sa akin to. Tanya, hindi pa ba sabat ang pagsasabotahe mo sa akin? Sa kumpanya ko? Kailangan pa talagang umabot tayo sa ganito? Ha? Tanya! Anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba naisip ang magiging epekto nito sa anak natin? Hindi ko rin naisip na ganito ang magiging pagtatapos natin, Rico. Naniwala ako sa mga pangako mo at mas lalong minahal kita ng totoo. Tinatanong mo ko kung bakit ko nagawa to. Kung bakit tayo umabot sa ganito. Nagpapatawa ka ba? O tuluyan ang lumiit yung utak mo dahil sa baluktot mong kaisipan? Never mind explaining. Hindi mo rin maintindihan ang mga sinasabi ko. At sana, sa loob ng ilang taon mong pagkakakulong, maintindihan mo rin ang lahat
at malaman mong sagot sa lahat ng mga sinabi mo. Magsasalita pa sana ito, ngunit hinila na ito ng mga pulis palabas ng korting yun. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatingin sa papalayong si Rico. Sa totoo lang ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nadiskubring madilim na katauhan ng asawa. Bigla siyang kinilabutan. Kung hindi pala niya nalaman ang pagtataksin ni Rico, hindi niya malalaman ang totoong ugali nito. Kung hindi niya ipinahiya ang mga ito at sinampahan ng kaso, hindi lalabas ang totoong ugali nito. At higit sa lahat, kung hindi nangyari ang lahat ng ito, ay hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila ng kanyang anak sa mga susunod na panahon. Paglabas nila ng korte, may mga reporter na sumalubong sa kanila, ngunit bigong makalapit sa kanya dahil sa pagprotekta ng abogado. Nagkasundo silang magkita ulit mamayang gabi sa isang pribadong restaurant. Habang bumabiyahe siya papunta sa tinutuluyan niyang hotel, tumunog ang kanyang phone at nang makita niyang pangalan ni Zero, agad niya itong sinagot at pagkatapos niyang ikunek ang Bluetooth ng sasakyan. Congratulations of winning your case. Maraming salamat sa tulong mo. No, it's all on you. Wala akong ibang ginawa, kundi ang ipahiram lang sa'yo ang abogado ko. You're too humble. Anyway, free ka ba tonight? Inanyayahan ko kasi si attorney na mag-dinner kasama ang pamilya niya. I would like to meet my daughter too. Sounds great. Sabihin mo lang sa akin kung saan at anong oras. Darating ako. Okay, iti-text ko sa iyo mamaya kapag nakapagpa-reserve na ako ng lugar. Kung hindi mo mamasamain, I'll offer you a nice place for dinner. Salamat, pero hayaan mong gawin ko ito para sa iyo. This is all I can do for you right now. Narinig niya itong tumawa sa kabilang linya at sa huli, hindi na rin siya nito pinikilan. Fine. I'll see you later then. Bye. Pagkatapos niyang magpaalam dito, binilisan niya ng pagmamaneho pabalik sa tinutuluyan niyang hotel. Bigla siyang na-excite na muling pagkikita nila ni Zero at ipakikilala niya ito sa kanyang anak. Alam niyang masyado pang maaga para kilalanin ang nararamdaman niya kay Zero. At kahit hindi magsabi ang binata, alam niyang pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Pero alam din nilang pareho na hindi pa yon ang tamang panahon para sa kanila. Maraming bagay ang kailangan niyang asikasuhin at unahin at higit sa lahat, kailangan niyang unahin ang kanyang anak. Nangako siyang ibibigay dito ang buong atensyon niya at pagmamahal. Lalo pa ngayon na mas kailangan siya nito pagkatapos ng napakakomplikadong nangyari sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa hotel, kaagad siyang sinalubong ng kanyang anak. Mahigpit siyang niyakap nito. Bagamat makikita ang lungkot sa mukha nito, ay hindi na yon katulad nung unang beses na nalaman nitong nangyari sa kanila ng ama nito. Everything will be alright now, baby. I promise. Aalagaan kita at hindi kita iiwan. I know, Mommy. I love you. And I promise din po, hindi na po ako iiyak. And I will not cry anymore. Pero maya-maya lang, nag-umpisang humikbi hanggang sa tuluyan na itong napaiyak. Nanatili silang magkayakap ng ilang sandali at muli, hinayaan niya itong umiyak. Ipinangako niya na yun ang huling beses na makikita niyang umiiyak ito. Ngayong nakakulong na si Rico at may restraining order na ang buong pamilya nito na hindi makakalapit sa kanilang mag-ina, alam niyang magiging okay na rin ang lahat. Nang gabing yun, ipinakilala niya sa isa't isa sina Zero at Asia. Inaasahan na niyang hindi magiging madali para kay Asia ang makisalamuha sa ibang tao. Ngunit hindi niya akalain na makikita niya itong nag-e-enjoy. Pagkatapos ng gabing yun, tuluyan nang nagbago ang buhay nilang mag-ina. Upang maisalba ang bumagsak na negosyong iniwan ni Rico, muli siyang humingi ng pabor kay Zero at muling inalok na tanggapin ang investment proposal niya. Sa pamamagitan nun, unti-unting bumangon ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno niya. Walang tutol sa mga board members, lalo pat napatunayan niya
ang kakayahan niya pagdating sa negosyo. Ibinenta niya ang una nilang bahay at bumili ng panibagong tahanan nilang mag-ina. Sa una, hindi naging madali sa kanya ang pagsabayin ang pagiging ina at pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Ngunit hindi siya sumuko at nagreklamo. Nangako siya sa kanyang sarili na ibibigay niyang lahat sa kanyang anak. Walang hanggang pagmamahal at magandang kinabukasan. Sa nakalipas na 1 taong nagdaan mula nang mangyaring komplikadong pangyayari sa buhay nilang mag-ina, ay nagawa niyang puna ng pagiging ina at ama kay Isha. Naibangon niyang kumpanyang itinayo nila ni Rico at mas nakilala iyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. At sa lumipas na panahon, hindi nawala sa tabi niya si Zero. Matyagang naghihintay, sumusuporta sa kanya. Hinayaan siya nitong hanapin ang kanyang sarili at inamin niyang isa ito sa mga rason kung bakit siya naging matatag at matapang at malakas. Ngayong alam niya nang handa na ulit siyang bigyan ng pagkakataon ang sarili niyang maging masaya at magmahal. Hindi na siya natatakot na sumubok ulit. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya bibiguin pa ng Diyos na magkaroon ng isang masayang pamilya kasama ang kanyang anak at ang lalaking naging dahilan ng kanyang muling pagbangon at bagong pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw nito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.